Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Charlita Berdon Pangan, the Assistant GM of Lamak Multipurpose Cooperative dito sa Lamak, Pinamungahan, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Ayun! Siyempre ay binabati po namin kayo ng magandang araw. Unang Sabado po sa panibagong taong 2026. At syempre, narito pa rin po tayo, ang Maunlad na Pilipino, kung saan hatid po namin sa inyo ang kaalaman, balita at talakayan na ikot sa sektor ng agrikultura. At ayun nga po, as we usually do, and of course, this is a special episode kasi ito po ay una sa lahat ng episodes na kumbaga regalo, no? Anong tawag mo doon? I-unbox. For the rest of the year, ito po ay ang ating unang episode. Kaya we're so grateful to be with you this morning. At dahil dyan, samahan niyo po kami sa ating opening prayer. Lord, sa panibagong panimula, Ikaw ang aming sandigan. Linisin mo ang aming mga puso, palakasin ang aming mga loob, at gabayan ang bawat hakbang na tatahakin. Lord, naway magsimula kami ng may pag-asa at patuloy na pagtitiwala sa iyo. Tinataas din namin ulit, always, Lord, para sa inyo to, sa inyo pong kalugkuran ng simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagmamahal. Ang puso ang unang tahanan ng kabutihan. O siya, magandang umaga po ulit. Ako po si Ella Arshaga. Ngayon po'y araw ng Sabado, una po sa buwan ng Enero taong 2026. At dahil dyan, we welcome you to another season and another episode ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. That's Season 8, Episode 1. And of course, sa mga kaka-tune in lang, ay accessible pa rin po tayo sa ating online streaming. Yun, sa ating website, dzas.febc.ph. And of course, sa Facebook po, talagang marami pong may access dito. Kabilang na po kayo, hula ko, sa 702 DZAS FEBC Radio TV po tayo. At at sa ating radyo po, sa 702 po tayo sa AM band. So, onti-onti pong pihit-pihit kung medyo malabo-labo, So, thank you so much po sa ating mga listeners this morning. Para po sa mga nakatunghay ng ating mga previous episodes, magpapatuloy po ang ating diskusyon kasama po ang Assistant General Manager ng Lamak Multipurpose Cooperative. Sila po ay base sa Pinamungahan sa Cebu. At tayo nga po ay kumbaga na-engross na sa kwento po ng kanilang pag-unlad. Yung komunidad po nila katuwang po ng Lamak Multipurpose Cooperative. Alamin po ang kwento nila at makakasama po natin maya-maya lamang si Ma'am Charlita Berdon Pangan. Para po pala sa bahaging ito nating programa, nagpapasalamat po kami sa DA Regional Field Office Central Visayas, especially sa ating mga kasamahan sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section, Ma'am Cheche de la Victoria. Thank you din kay Miko. Thank you, Miko, for assisting us dito sa ating panayam na ito. And bukod po dyan na itong hayan din ang unlad komunidad kung saan ay katuwang pa rin natin ang DA Philippine Rural Development Project. Gayon din ang ating Agri-Trivia segment na
batid ba ninyo? Siyempre, hatid po namin yan sa inyo. Patuloy lang po tayo ng isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ayun, makasama po ulit natin mula po sa ating nakaraang mga pagsasahing papawid, ating panauhin na si Ma'am Charlita Berdon Pangan. Siya po ay Assistant General Manager po ng Lamac Multipurpose Cooperative sa Pinamungahan sa Cebu. Pagbati po sa ating mga tagapakinig po sa rehiyon na ito. At syempre, atin pong sinusubaybayan ang kanilang kwento ng pag-unlad. Kasama natin ang kwento po ng Lamac Multipurpose Cooperative. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At muli, makasama po natin ang Assistant General Manager ng Lamac Multipurpose Cooperative na matatagpuan po sa Pinamungahan sa Cebu. Ayan, ating tunghayan ang ating kwento. Welcome po ulit sa ating program, Ma'am Charlita Reggie Berdon Pangan. Ayun po. So, dito meron, of course, sabi nga natin, ang laki na nga ng change from the 3.5 to 200,000 kanina lang. Pero I'm guessing mas malaki na yun ngayon. Kagaya din sa information na nakalap natin, nasa 3.2 billion na po yung ating total assets po ba yung ating tamang term. With that, aside sa financial manifestation, ano po yung physical na nakikita natin dun sa mga miyembro natin? Lahat po ba na rebound na? Hindi, joke lang po. Ano po yung parang naging kaunlaran? Ano po yung naging itsura ng kaunlaran sa kanila? Siyempre po, kasi yung mission po natin is to uplift their living condition and giving them sustainable livelihood, no? So, financial empowerment and community development. So, we also have agricultural training program and support for the farmers. So, when we partner Jollibee Group Foundation on the Farmers Entrepreneurship Program or the Agro Enterprise, so we emphasize them that in effective planting methods, the production, the consolidation of their produce, and even direct market to linkage. No, so as of now, from our we have already 500 cluster of farmers. They go into clustering approach, the F2C2, and that different commodities. So in Cantipla and in Sudlon. So right now we also partnered through the partnership of Jollibee. So we also partnered with institutional buyers of almost 200 institutional buyers in Cebu. We delivered to 22 stores of Chowking. That's a vegetable coming from our farmers in Sudlon and Cantipla, and as well as hotels in Cebu and other agencies in Cebu. So we're giving them not only financial but also technical, because we have an agri-technician to take care of them, and also bridging them into market. And we also teach them the financial literacy program. So we have almost 10,000 group of women that pinag-aral po namin in terms of financial literacy program in partnership with LCDFI, Alam Bank and Society Development. So before we open Camotes Island, that's in Pilar. That's a islet part of Camotes, so very far, no? So nakita po namin wala pong mga financial intermediation doon. So kaya yung nag-partner namin yung LCDFI to implement the financial literacy program in Pilar. So almost 6,000 na member group of women na sumasali. So after the financial literacy, sabi ng mga members, paano namin i-apply yung natuna namin doon sa financial literacy? So that is the time the management approved to have open an office in Pilar, wherein in just a matter of 5 months when we open our office, we generate an almost 1 million savings deposit and almost 1 million share capital. So right now, we already have almost 2,000 members in Pilar, Camotes, and tinutulungan po natin doon. So we also partnered another agency like a supermarket, which is the kanilang unit ba? Limot ko. Yes, sir. Friendsway House. Kasi sabi nila, may time po yun na saan po sila kuha ng mga
basic commodities doon pa sa Ormoc. They have to ride a boat almost 1 hour or 2 hours going to Ormoc. And ang pamasahe po is 200. So it's 400 back and forth just to buy this basic commodities. So kaya the Prince Warehouse na partner po namin is nagtayo po din sila ng store na katapat talaga sa office namin. So what we did is that we can offer a voucher to our members na kung kailangan mo wala kang bigas in a month, so, pwede kayong kukuha muna kayo ng isang sakong bigas na sa Prince Warehouse, tapos dito ka mag-amortize sa aming cooperative. So, yun po ang ginagawa namin. And then, sabi namin, yung mga teachers doon, sabi nila, Ma'am, ang hirap naman kasi wala din kami bangko dito sa Pilar. So, kaya we partnered Land Bank. We put up a POS terminal in our branch. So, kaya hindi na po sila pumunta doon sa Ormoc just to withdraw their sweldo po sa kanilang ATM. Kasi may nangyari po na natiklaw yung bangka. So, may mga namatay during that time. So, it's very yung na-experience po nila. So, right now, ito po yung mga intervention po natin sa ibang branches. Aside from the vegetable farmer and other mga cluster of farmers, we also have partnered San Miguel, wherein unlimited po yung PO natin. We have cluster of cassava farmers wherein doon po natin yung warehouse natin sa Northern Cebu in partnership with Department of Agriculture and DTI. We have shared service facilities and we also have group of these farmer na tinutulungan po natin na in terms of financial and then assure na po yung market nila. So they are the farmers before na yung tinatanim nila is yung sugarcane. And when the sugarcane is na drop or na yung production ng sugarcane. So, this the time na nag-change into crops into cassava. And marami pa pong mga cluster of farmers na tinutulungan po natin. Halimbawa, sa Bantayan Island. So, in partnership with LGU, meron po tayong mga cluster of bangus farmers, no? Na tayo po nag-finance sa kanila in terms sa farm inputs. And then, we also have cluster of cocoa farmers in Tuburan because we have Cocoa Hub in Tuburan. When we started that Cocoa Hub after Yolanda, so in partnership with Philippine Coconut Authority, yung lang namin is counterpart is the lot. It's a 5 hectares lot. So doon po namin yung value chain ng Cocoa Hub. So we have a smart value chain. We also have non-food and non-food in partnership with UST. So, mostly government agencies po, may mga equipment doon ang shared service facility. And we also group ang women po na sila pong gumagawa ng mga cocoa sugar. So, we're giving them opportunities, lively opportunities for the women na dati po, wala po silang trabaho. So, yung 5 hectares na yan is marami po yung pamilya yun. They are tenant. When we bought the lot, naging na sila. Sila na yung may-ari ng mga mga bahay or lupa kasi binigyan namin siya ng yung lot. So, nirelocate namin sila and then they are the first na employee na sa aming kukuha ngayon. So, may na sila, may livelihood na. So, G-Units production, gawa sila ng G-Units, then gawa sila ng mga products out of the cocoa and as well as mga chips. So, in partnership with CTU, the Academ, so marami po tayong mga produkto na sa ngayon po, ginagawa po ng mga group of women po natin doon sa Tuburan. So, naging active, Ma'am Reggie, yung partnership natin, yung sa Jollibee, San Miguel, sa Land Bank, sa PCA. Tayo yung proactive na nagsisik ng ganitong partnership para matulungan yung mga existing natin mga farmers sa iba't iba nilang mga commodities. Meron po ba tayong parang tulong din na natanggap sa mga iba pang mga ahensya po ng pamahalaan, kagaya po ng DA? Ano pa po kayong specific nating mga doon? Na-come across for our LAMAC MPC members? Yes, of course, ma'am. Dati po, yung
ano pa po. So dati po mahirapan po kami paano kami mag-start, but then when we partnered government agencies, so doon po namin nakita kasi ang laking tulong po sa pag-partner sa kanila. Hindi po namin ito ma-realize yung ibang mga programa para sa members namin without them. So kaya ang DA po is ang daming tulong po nila sa amin in terms of halimbawa po we receive at least almost 32 million of grants coming from Department of Agriculture. So we have biogas digester, heavy tractor. So we also have dairy multiplier farm na yung unit ng forest chopper. So we also have putting up the dairy processing equipment and almost 3.9 million. No? So then we also participate na Kadiwa on Wheels program wherein mayroon kaming Kadiwa hauling truck na pinapakita kanina to respond during pandemic. So sabi ng mga farmers namin, paano na namin yung mga produce namin? So halimbawa doon sa Dalagit yung cabbage is tag 5 pesos na lang per kilo. So paano natin matulungan yung mga members natin? Kaya yung Kadiwa on Wheels nakakatulong. Kinuha natin yung mga produce nila tapos we help them to saturate doon sa ibang mga areas para matulungan sila to sell on their products. We also have the Kasaba Cheaper. So yung DA po natin yung nagbigay doon sa Bugo. And as well as yung natin yung rice facility, no? So we also have other na mga shared service facilities coming from DA. So we receive 5 million dairy cattle program project and 11 million the rice processing facility, and we also have 2 million the bio-composting facility, and a total of 5.5 million for the biosecure and climate control miniature operation facility. And we also have the facilities in our Kuku Hub in Tuburan. And also, ang natin, ibang mga programa po sa kooperatiba. So, malaking tulong po talaga yung Department of Agriculture. And as well as, hindi ko na-mention po na we partnered yung sa food subsidy ngayon. Food subsidy, fertilizer subsidy. So, matagal na yun. During pandemic and COVID time na partner po namin yung DA. At magbabalik po ang ating panayam makalipas ang ilang sandali. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Anak, ang kitang aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang tay, baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po ha. Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Hindi madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito, tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan. Para sa kinabukasan, huwag tayong ihinto sa OA. May rason ng bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa
ay sobrang okay dito sa kaya halika na halina't kumita sa organikong agrikultura. Organikong agrikultura. Kinabukas ay sigurado ka. Okay sa katuwang ng ang NOAP. Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Mataas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai! Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo pa tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub-chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub-Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub-chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito! Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Okay, welcome back from our break. Welcome po ulit sa ating programang Maulad na Pilipino. Nandito po tayo sa bahagi kung saan kapanayan po natin ang Assistant General Manager ng Lamak Multipurpose Cooperative sa Pinamungahan sa Cebu. Walang iba kung hindi si Ma'am Charlita Reggie Berdon Pangan. Ayun. Isa po sa mga unang-unang commodity po natin sa Lamak, sa historically speaking, ay bigas, palay. Ano po ba yung ating mga benepisyo pong mga natanggap mula po sa ating, it may be the National Rice Program or yung isa po natin na term is yung Masagana Rice Industry Development Program. Okay, so isa po nating pioneer na tulungan kasi yung pioneer member natin are the rice farmers. So, and sila po yung dito talaga sa sa community. And then Pinamungahan, marami po ding mga rice is a rice area also. So that is why meron po tayong rice processing facility ngayon wherein tayo po yung nag-consolidate ng mga rice coming from other neighboring towns and municipalities. So makikita natin mamaya. And then kalimutan ko, sorry ma'am, nawala. Okay lang ma'am. Bali, isasalo natin kasi sige ma'am, manaalala na ata. Nakalimot lagi ko doon. Sige, sorry. Makatmalay mo ma'am, no? Sorry kayo ma'am. Sige po. Ano niya lang ma'am, ituloy niya lang yung sinasabi niya. Ano na lang natin to. I-adjust. Sige, sorry po. Opo, okay lang po. Walang problema. Asa na ito din? Allegory. Rice processing So we have rice processing facility and also have the diversion dam, no?
In partnership with AA. Okay, sorry. Ayun ang ating mga intervention po for the rice farmers. Kanina din po nabanggit natin yung isa sa mga parang may climate po tayo dito na related na proyekto. So ituloy na natin yung katanungan na yun. Paano po kayo ma'am dito sa Lamac nag-a-adapt sa hamon po ng climate change? Paano po nyo napakinabangan yung specific benefit na yun? Or in the climate change po natin in general? So, yung Lamac MPC po, we have a sustainable program of how we're adapting the climate change, kasi mostly of our members are farmers, and then we have to to respond kung paano po sila din yung mga farmers na mag-adapt sa ating environment. So kaya po yung Lamac MPC, we partnered other government agencies or partner private agency. So we have the reforestation program, and actually we are Lamac NPC manage the 300 hectares of CBMF, the timberland within the locality or in the area, and we also establish our reforestation program, the bamboo planting, and we also have the coconut-based sustainable livelihood, wherein we put up the cocoa hub, and also the we have another environmental management, renewable energy, wherein we are encouraging and giving initiatives that includes the water cycling. In our piggery, we have the resort and other utilization of biofuels from waste and investment in solar energy system. And we also have this other engagement coming from the youth. So we also join the Co-op Youth Summit in the Asia Pacific, wherein part of the program of our youth na is in addressing into climate change, wherein nanalo po sila doon as a second placer. Yeah. So, ganun po. Ayun, ma'am. So, dito po sa mga nababanggit natin, syempre yan yung nag-focus tayo naman sa ating klima, sa pag-adapt natin dito. Ano naman po yung mga masasabi natin, mga best practice na in-implement po natin sa ating farm? Or para dun sa mga miyembro po natin na may bukid, kumbaga yung mga latest technologies and innovations po nila para sa sustainability. Yes. So, because 60% of our members were farmers, and then we started with farmer member. So, nakatutok po yung programa natin sa pagtulong. So, paying back to the farmer. So, that is why we have group of cluster of farmers, and then we are giving them agricultural support and training. So, we have trained them into good agricultural practices, into GAP certification. So, and giving them food security, food security and sustainable livelihood into farming practices. Dito ma'am sa information din natin nakalap, kani-kanina lamang, meron po tayo, actually yung natin, yung mga goals po natin for Lamac MPC ay nakaangkla po sa ating Sustainable Development Goals. So para po dun sa mga kabataan po natin, mga kababaihan, yung mga kabataan na kwento na natin kanina, yung mga kababaihan and senior citizens din po ba? Meron po tayong mga specific programs para sa kanila? Yes, for the senior citizens, so aside from providing access to financial services, we also providing them another financial services which is insurance, to provide them security. We have health insurance for them, and as well as we also have this group of senior citizens that we train them into the we partner the Coca-Cola, which is the ISTAR program. So although they are already senior citizen, and then most of the senior citizen are owner of the sari-sari store, so nandun po sila. So what we did is that sila po yung pinapaaral namin sa ating ISTAR program na
Halimbawa, that's 6 module, no? Just in one day na libre yun. Pinapaaral natin sila para malaman nila kung paano po i-manage po yung mga sari-sari store and even financial literacy. Ayan, ma'am. Di syempre sa mga ginagawa natin, we would expect na marami kayong sasagot sa tanong na to. May mga awards o pagkilala na po ba tayong mga natanggap? Ano-ano po kaya ito at saka yung mga notable po para sa inyo? Okay, so because we are celebrating 50 years as cooperative, no, 2 years ago. So aside from many awards in the previous years, so recently we awarded as the most outstanding agricultural cooperative with the Land Bank in their 60 years Diamond Diamond Awards in Land Bank because they are the bank, no, na sa simula sila pong tumutulong sa amin. And aside from that, because we also have this agrotourism, we also awarded outstanding agritourism, no, sa national po in the Department of Tourism. Yes. Ayun. At dito nga po no, sa ating nandito na po tayo sa end ng ating panayam. Pero bago po namin kayo tuluyang pakawalan, baka may nais po kayong iwang mensahe po, lalo na po sa mga siguro nais nating ma-inspire din sa kwento po ng ating Lamak MPC. Okay. So, I think yung ang masabi ko lang, no, of having this cooperative is that yung pong mga leaders po na namuno ng kooperatiba, hindi naman natin masabi na magaling kami na mamumuno because what we did is because of God's intervention na nandito kami kasi in fact meron yung lahat ng mga activities po namin in terms sa church, so we all support na lahat ng activities sa church. And then siguro ang good governance po, yung leadership at saka yung passion to serve po, na yung values na instill po ng mind ng lahat ng mga empleyado, and as well as yung support po ng members po natin na nasabi ko na kung yung mission mo ay good intention lang po, so I think you will succeed po kung ano yung gagawin natin basta para sa member po. Ayun. At nakasama po natin ang Assistant General Manager po, si Ma'am Reggie, mula po sa ating Lamak Multipurpose Cooperative dito po sa Pinamungahan, dito po sa ating Region 7 Cebu. Walang iba kundi si Assistant GM Charlita Verdon Pangan. Thank you so much po sa inyong panahon. Thank you po, Ma'am Ella, and thank you, Department of Agriculture. Ayan. Special thanks din po sa ating DA Regional Field Office 7 para po sa bahaging ito ng ating programa. At para sa episode na ito, narito po ang ating unlad komunidad kung saan katuwang po natin ang Philippine Rural Development Project. Buena Vista Multipurpose Cooperative o BMPC sa Buena Vista, Santiago City ay ang proponent group ng DA-PRDP subproject na Peanut Production and Marketing Enterprise. Ang BMPC ay nakakuha ng malalaking institutional buyers at nakapagbigay ng malaking kita sa kanilang mga kasapi. Ang BMPC ay may mahalagang papel sa pagsasama-sama ng ani ng kanilang mga kasapi at iba pang magsasaka. Kabilang sa kanilang mga produkto ang mga shelled at unshelled peanut at peanut butter. Ang kasalukuyang dami ng kanilang produksyon ay nagmumula sa mga kasapi mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Santiago. Ako po si Kagawad Jubilon Kabatik ng Barangay Ambalatungan, Santiago City. Dito po sa aming barangay ay nakakatulong po ang co-op. Ang mga nagtatrabaho dito ay mga taga-barangay din po namin. Salamat sa co-op dahil nakakatulong po sila dito sa aming barangay. Kaya lahat po ng nagtatrabaho dito ay taga-barangay po namin. Siyak ni Julian Cortez nga taga-Patol. May isang peanut farmer kay nakasursurat nga mula ti Mani nanipod at dati co-op ti Mani.
Kaya takpil nga banag ti naitulong na kanyami. Ang amin dagiti tao nga mayat nga makitandan at dati hanap buhay da. Dakkel nga bintahe mi atoy PRDP ta aduti na itulong na kanyami. Atoy panaglako mi at dati mang salo wenno gumatang kadagiti apit mi. So agyaman kami launay ta dakkel nga banat iti tulong iti PRDP. Ang sub-project ay orihinal na nakikinabangan ng kabuuang 270 members at non-members. Noon, ang bilang ng mga kasapi ng kooperatiba ay 510, 90 na lalaki at 420 na babae. Gayunman, dahil sa patuloy na pagtaas ng kita mula sa kabuhayan, ang bilang ng mga kasapi ay patuloy na dumarami. Matagumpay na nabibili at naipagbibili ng BMPC ang malaking volume ng mani sa mga institutional buyers sa ibang lungsod na nagdulot ng makabuluhang pagtaas ng kita ng mga magsasaka at lumikha rin ng karagdagang oportunidad sa hanap buhay. Sa tulong ng DAPRDP, napatunayan ng Buena Vista Multipurpose Cooperative na may mani sa mani. At abangan pa ang mga inihandang bahagi para po sa ating panibagong taon. Thank you so much, DAPRDP. Tutok lamang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. Once again, hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Magandang Sabado mga ka-agri, narito na naman tayo sa ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na pinalalakas pa ng Adapting Philippine Agriculture to Climate Change Project o APA Project ang pakikipagtulungan nito sa mga pangunahing programa ng Department of Agriculture? Kabilang dito ang Special Area for Agricultural Development o SAAD at ang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo Program o 4Ks. Kamakailan ay isinagawa ang Strategic Planning and Integration Workshop sa Tanza, Cavite. Layunin nitong pagtibayin at pag-isahin ang mga estratehiya upang maabot ang target na 250,000 magsasaka sa pamamagitan ng Climate Information Services at Climate Resilient Agriculture Technologies. Dumalo sa aktibidad ang humigit kumulang 70 kalahok mula sa mga pambansa at regional na tanggapan ng DA. Pinangunahan ito ni na Director Lorna Belinda Calda ng Field Operations Service at SAAD Program Director Ulysses Lustria Jr., kasama rin ang mga kinatawan mula sa 4Ks at Agricultural Training Institute at SAAD. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Assistant Secretary for Operations at APA National Project Director Unicoles Manalo ang mahalagang papel ng mga katuwang na programa upang maisakatuparan ang mga layunin ng proyekto. Nagbigay naman ng teknikal na gabay sa pagsasanib at pagpapatupad ng proyekto ang FAO Technical Assistance Team. Ang APA project ay isang kolaborasyon ng DA, DOST Pag-asa at FAO na may pondo mula sa Green Climate Fund. Tunay ngang sa pagtutulungan at pagkakaisa, mas pinalalakas natin ang mga magsasaka laban sa hamon ng nagbabagong klima. At ito po si Ira Cruz, iyan ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? At tayo na nga po, no, para sa ating unang episode for this year, ay syempre hindi po mawawala or magbabago ang aming pagpapasalamat sa karangalang ito na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pang radyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division at para sa pagkain kaisipan. Mula sa aklat ng mga taga-Tesalonika, Kabanata 3, Talata 3. Ngunit tapat ng Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama.
Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP, o ang kapisaran mga broadcaster ng Pilipinas. Gayon nga po nagpapasalamat kami sa aming DZAS family na katuwang sa episode na ito. At sa inyo mga tagapakinig, thank you so much po sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Magbabalik kami ulit next Saturday. Ang oras pa rin po natin ay 5 to 6 in the morning. And of course, sa ngalan po na lahat ng mga katuwang sa pagbuo ng programang ito, thank you so much po sa DAFID, Rafis, yan, kina Ma'am Ira Cruz, lahat po ng aming mga regional information officers, sa aming hepe, sa regional field offices po ng DA, gayon din po sa central office. Thank you so much po. Ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.